Nagkikita muli tayo. Ano, ituloy natin ang kwento natin. Huwag niyong kalimutang mag-like at huwag i-skip ng ads ng ating video. Yun lang ang hinihingi kong tulong. Maraming salamat. Simulan na natin. Hanggang sa isang araw, habang abala siya sa kanyang manok sa kulungan, meron siyang narinig ng boses ng isang lalaki. Ayo, kaibigang Chris. Magandang umaga ho. Nandyan ho ba kayo? Wika ng lalaki sa labas na pamilyar sa kanya. Nang marinig naman ito ni Chris, kaagad niyang isinara ang kulungan ng mga manok at saka umikot sa kanilang bahay. Nasa likod kasi siya eh. Pagkakita niya dito, tama nga siya ng hinala. Ito pala ang lolo ni Rex, yung pinagkukuhaan nila ng tuba noon. Oh, Mang Ambo, ikaw pala. Pasok. Magkakape tayo, Manong. Ay, wag na iho. Ako na nga ang may kailangan. Makikikape pa ako sa'yo. Sus, ikaw talaga, Manoy eh. O siya, anong dahilan ba't napasugod kayo ng maaga rito? Krish, tatapatin na kita. Kung wala naman kayong ginagawa ngayon, pwede bang maimbitahan kita sa aking tahanan? Yung kaibigan mo kasi, ilang buwan nang binabarang. Ho? Sinong binabarang, Manong? Si Rex, iho. Kung saan-saan na kami humingi ng tulong. Sa kasamang palad, hindi talaga siya gumagaling. Kung kaya't bago pa siya mawala, magawa mo naman siyang madalaw. Alam ko kasing kahit papaano may nalalaman ka sa mga nalalaman ng lolo mo. Kaya nagbabaka sakali ako na sana matulungan mo ang kaibigan mo. Sige po. Bakit naman hindi kaibigan ko yung apo nyo? May kukunin lang ako sa loob ha. Maghintay kayo dyan. Wala naman siyang gagawin nung maghapon dahil nagkataong araw yun ng Sabado. Habang naglalakad silang dalawa, tinanong niya si Mang Ambo. Manong, paano nyo nalamang binarang si Rex? May nalalaman ba kayo o may palatandaan? Sa katunayan, iho, marami na akong nakikitang kakaiba kay Rex. Ilang beses namin siyang nakitaang dumura ng ipis at bungkus ng mga uod. Kapag umihi din ito nakakaramdam ito ng kakaibang bagay na gumagalaw sa kanyang pantok. At dahil sa nangyari sa kanya, bumaba ng husto ang timbang nito. Hindi na rin ito nakapaglakad kung hindi inalalayan. At kahit gano'n na ang estado niya, nagpapasalamat pa rin kami dahil hindi pa binabawi ng Panginoon ang aking apo. Hanggat nabubuhay at humihinga ang aking apo, iho, magkakaroon pa rin ako ng pag-asa. Nang marinig yun ni Chris, tumulo rin naman ang luha niya sa mga mata. Dahil kagaya niya, isa ring ulila si Rex sa mga magulang at ang lolo at lola lang niya ang kasama sa buhay. Base sa narinig ko sa iyo, Manong, binarang nga si Rex. Pero nakapagtatakang buhay pa ang kaibigan ko. Kahit isang buwan na ang nakalipas. Ito lang ang duda ko, Manong. Pwedeng walang balak na patayin ng mababarang ang kaibigan ko.
maaring binigyan lang ito ng parusa kung anuman ang ginawa nitong kasalanan sa mambabarang. Pero malabo po yan, iho. Dahil wala naman kaming kaaway sa baryo. Lolo Ambo, kahit wala kayong kaaway, kung sa sabungan, di ba sabungero din si Rex? Kung matipuhan kayo ng mga demonyo, umambabarang na yan. Magkakaproblema ho talaga tayo. Kaibigan ko si Rex, palagi din itong kasama nila Tuper sa mga sabungan. Baka mayroon itong nakaengkwentro. Lumipas ang mga minuto. Narating na nga nila ang bahay ni Lolo Ambo. Nadatna nila ang asawa ni Lolo Ambo na nagdidilig ng halaman sa labas, na siyang agad nitong itinigil nang maramdaman nito ang kanilang pagdating. Pagpasok nila sa bahay nito, agad naman nilang napansin ang kalunos-lunos niyang kaibigan na nakaratay sa isang papag. Hindi rin niya inaasahan na naroon din pala sa bahay ni Rex ang dalawa pa niyang mga kaibigan. Chris, kaibigan, ito na ang kalagayan ng barkada natin. Uy, Tuper, Carlo, andyan din pala kayo dyan ah. Musta dito? Wika ni Chris. Oo, Chris. Araw-araw kaming dumadalaw dito. Wika din naman ni Carlo. Pasensya na kayo mga kaibigan. Dahil hindi ko na malayang ganito na pala ang sinapit ng isang barkada natin. Wala yun, Chris. Ayos lang kami. Naintindihan naman namin kung ano ang pinagkakaabalahan mo eh. Wika naman ni Carlo. Pagtingin niya kay Rex, nasipat niyang tumitig din ito sa kanya. Ngumiti pa rin ito habang kahit hindi na makagalaw. Halos wala itong kakayahang gumalaw, na para bang naghintay na lamang ito ng kanyang kamatayan. Dahil sa naabutan noon ni Chris, agad namang nag-init ang kanyang dugo dahil sa ginawa ng mambabarang dito. Paglapit niya sa kanyang kaibigan, agad naman niya itong inusalan ng pampuder pang paligtasan upang hindi niya magawang maapektahan ang kaluluwa nito kapag inumpisa na niya ang kauna-unahan niyang gagawin. Chris, anong gagawin mo? Gagamutin mo ba ang kaibigan natin? Pambihira naman oh. Manggagamot ka na pala ngayon. Kaya pala nawala ka ng ilang linggo, Chris. Dahil yun palang pinagkakabalan mo. Shh! Tahimik muna. Hindi ako manggagamot. Tinitingnan ko lang. Matapos niyang mag-usal, agad naman niyang kinuha ang mga gamit ng lolo niya upang palabasin ang mga insekto sa katawan nito. Ang una niyang ginawa noon, hinilot-hilot niya ito ng isang langis na galing din sa baul ng lolo niya. Ginawa niya ang mga bagay na yon para mapalabas ang mga insektong sumuot sa laman nito. Pinakiramdaman rin niya ang bawat kalamnan nito para matukoy ang anumang bahaging katawan nito na merong itlog ng mga insekto. Hindi na muna niya kinumpronta ang mambabarang dahil sa ito ang pakauna-unahan niyang gagawin. Lumipas lang ang isang oras. Natapos na nga niya ang paghihilot. Lolo Ambo, mamaya ko na naman siya hilutin.
para makapagpahinga rin ang kanyang katawan. Tumango lang naman ang lolo ni Rex habang walang imik sa sulok. Tanging panonood na lamang ang nagawa ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa gulat na gulat ito sa kanya na tila umaakto siyang isang manggagamot. Hanggang sa kinuha na niya ang isang tipak ng tawas na kulay itim na punong-puno ng mga dasal. Binababa din niya ito sa tubig upang matunaw. Nang makita niyang matunaw na ito, nanlaki ang mga mata ng kaibigan niya nang ipainom niya ito kay Rex. "Tulungan niyo ako mga kaibigan. Tulungan niyo ako para mapainom ang tubig na ito. Ito kasi ang bili ni Lolo eh." "Sige Chris, tulungan ka namin." Dali-dali din naman siyang tinulungan ng mga kaibigan niya, pati na yung lolo ni Rex. Matapos nilang ipainom ito, ay doon na nagsimulang magkaramdam ng sakit ng tiyan si Rex. Lumiyad-liyad ito. Na tila may gumagalaw na bagay sa loob ng tiyan nito. Hinayaan lang ito ni Chris dahil alam niya na nalalaso na ito o yung mga insekto sa loob nun. Nang maya-maya lang, nagimbal silang lahat nang makita nilang umihi ito ng halos isang pitsil ng tubig na merong kasamang maliliit na linta. Chris, ano yan? May mga linta. Diyos ko, linta nga ang inihi niya. Grabe. Reaksyon ng mga tao na nasa loob ng kanilang bahay. Ayan ang nararamdam niyang gumagalaw sa kanyang pantok. Maaring ito ang kagagawa ng mambabarang. Pwede nang linisin ang mga insekto, Manong. Sunugin niyo sa pinagbabagang balat o balat ng nyug, Manong. Abiso nitong si Chris sa mga kasama niya sa loob. Doon napagtanto ni Chris na unti-unti nang gumagana ang kanyang ginawa sa kanyang kaibigan. "Manong Ambo, may mga uod na lumalabas sa tinga ni Rex." Sambulat ni Chris na siyang ikinaalarma ng mga kaibigan niya. "Yan na ang epekto ng tawas na ininom niya. Sana lumalabas pa ang iba sa mga ito," wika niya. Maya-maya lang, wala nang ginawa si Chris, kundi hintayin pa ang pagsibadbadan o paglabas ng ibang mga insekto. Lahat ng mga insekto hinuhuli at sinusunog sa kalan. "Sunugin niyo ang lahat dahil maaring makabalik pa ito sa mambabarang," wika niya. Maya-maya lang, nalinis na ang lahat ng kalat. Bagaman may mga itlog pang natitira sa katawan niya sa loob, hindi na yan magtatagal. Salamat naman kung ganun, iho. Hindi talaga kami nagkakamaling lumapit sa iyo. "Walang anuman, Lolo Ambo. Basta't ipangako niyo sa akin na huwag niyong ipagkakalat sa iba ang aking ginawa. Hindi po ako manggagamot, Manong." Sagot naman ni Chris. Pagsapit ng tanghali, halos hindi naman mamayaw ang pamilya sa pagkatuwa nang makita nila si Rex na unti-unti nang gumaling kahit papano. Iho, Chris, ayos na ba siya? "Oo, Lolo Ambo. Pero may mga bagay pa akong gagawin para tuluyan na siyang gumaling at para hindi na siya balikan." Kasabay ng mga sinabi niya ay ang pag-ihip niya ng mga dasal sa bunbunan nito.
Kumuha din siya ng isang hibla ng buhok nito upang sunugin sa kamangyan na merong tawas. Ginawa ito ni Chris upang sa gayoy magawa niyang matukoy ang kinaroroonan ng mambabarang. Pag mahuli ko lang tong mambabarang na to, hindi ko ito pakikitaan ng awa dito sa mga karumal-dumal nitong ginawa. Wika niya sa harapan ng mga lulo nitong si Rex. Pagsapit ng gabi nung mismong araw, doon niya nalaman na kababaryo lang pala ni Rex ang bumibiktima dito. Ang labis lang niyang ipinagtataka kung bakit hindi ito nahalata ng lulo ni Rex. Kinabukasan ng linggo, doon niya napag-isipan na dumayo ng sabong sa baryo. Malapit lang kasi sa gaganapang sabong ang naksabing baryo, kung kaya't sakto ito sa gagawin niyang pagmamasid. Umagang-umaga pa lang, naroon na sa kanyang bahay ang dalawa niyang kaibigan, si Tuper at Carlo. Pare? Chris? Andyan ka ba? Wika ni Tuper. Pagbungat nito sa bakuran nila. Oy, mga pre, tuloy lang kayo. Mukhang mapapalaban tayo ngayon ah. Handang-handa na yung mga gamit mo sa ruweda. Ganyan talaga pare. Matagal rin akong hindi nagsasabong eh. Kaya natatakam na rin akong kumain ng bihag. Sana suswertein tayo. Yosh, ganyan din naman ang pupuntahan yan mamaya. Kunwari ka pa, Chris. Sabat naman ni Chris. Loko ka talaga, Loyo. Oo nga pala. Kamusta na si Rex? Nakita niyo ba kanina? Oo paring Chris. Nakakalakad na yun eh. Yun nga lang hanggang bakuran pa nila. Hindi pa talaga bumalik sa katawan niya ang lakas niya dati. Pero malaking pinagbabago niya. Gusto nga nung sumama sa amin papunta rito eh. Kaya lang, hindi niya kaya. Mababasa mo talaga sa mga mata niya. Matindi ang pinagdaanan ng isang yun ah. Humanda talaga sa akin yung mababarang na yan. Hihingi lang sana ako ng pabor sa inyo. Papayag ba kayo? Ano yun, Chris? Magsasabi ka lang. Wag na lang pala. Madadamay lang kayo rito eh. Tara na nga. Mas magandang mauna tayo para makapwesto. Uy, parang tanga naman to. Sabihin mo na. Ano? Susugurin natin yung mambabarang? Oo nga, Chris. Magkaibigan naman tayo kaya magtulungan tayo. Sabat naman nitong si Carlo. So mga karmitanyo, pasensyahan nyo na. Dahil naging putol-putol yung pagkwento natin para yung hindi tuloy-tuloy. Naninibago lang tayo sa bagong mic natin. So, sayang mga karmitanyo, no? Nawala bigla sa eksena yung si Macario. Namimiss kong busisan yung busis niya eh. At saka yung gabay niyang diwata. So pamilyar kayo nun mga kaermitanyo kung mapakinggan nyo yung bertud ng bubuyog. At yung kwento na ito sana mabahaba pa no? Medyo maganda din. So paano ba yan? Kita-kita na lang tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat. Masaya ka bang nagkikita tayo?